Fiang's POV. Sa kabilang banda, 6:00 na ng gabi at ramdam ang tensyon sa hangin habang tinatanong ako ni Indigo, "Hindi ka pa ba uuwi? Oras na ng out namin." Malinis na at nakaayos na ang desk nito habang Asake parang nadaanan pa rin ng buhawi. "Hindi pa. Mauna ka na?" Mahina akong sagot kay Indigo sa malamig na tono. Simula kanina nag-walkout ako, ngayon lang ulit kami nagkibuan. "Overtime ka na naman." Narinig ko ang buntong hininga nito. "Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, Fiang. Puro ka trabaho. Di wala ka ng time sa akin?" Mahina ang huli nitong sinabi, pero nahagip pa rin yon ng pandinig ko. Di ako sumagot. Pinili ko na lamang hayaan ang katahimikan sa pagitan namin. Mas ligtas ang pakiramdam ko sa ganong paraan. Tumalikod si Indigo, lumabas ng opisina. Naiwan akong mag-isa na magulong iniisip. Ilang segundo lang tumunog ang phone ko at nakita ko ang pangalan nito na lumiwanag sa screen. "Huwag kang masyadong magpagabi. Makapaghintay ang trabaho bukas?" "Ako hindi. Drive safely." 9:00 na ako nakauwi sa bahay kahit ang plano ko lang sanang overtime ay hanggang 7:00. Nakaidlip kasi ako sa desk ko at di na malayan ng oras. Kung hindi sa text message ni Patrick na nagtatanong ko anong oras ako uuwi, baka tulog pa rin ako hanggang ngayon. Mabilis ako lumabas ng opisina at agad umuwi ng bahay. Kurot noon ang igarahe ang sasakyan at di matanaw doon ang sasakyan ni Indigo, pero di ko na lang pinansin. As I stepped inside the house, the silence enveloped me. "Patrick?" Nilakasan ko ang pagtawag nito para marinig niya ako, pero mukhang wala siya dito sa ibaba. Gabi na rin kaya't malamang na nasa kwarto na ito. Pagdating ko sa taas, pinuntahan ko agad siya sa kwartong okupado nito. Kumatok muna ako sa pinto bago yun buksan. "Nasaan ang Kuya Indigo mo?" Bungad ko sa kanya habang nakasilip sa pinto. Mas gusto kong magtanong sa kanya dahil hindi ako yung tipo na magte-text pa kay Indigo para lang interviewin to kung saan lupalop siya naroon. Ewan, sa kanya yung sasakyan niya kanina. Umalis. Di naman nagsabi kung saan pupunta eh. "I-text mo nga. Tanong mo kung nasan at anong oras uuwi." Sanay ako naririnig ko rito sa bahay si Indigo na nakikipagkulitan kay Patrick at Fatima. Kuminsan, ako ang bubisitin niya hanggang sa mapainit niyang dugo ko. Dinig ko ang buntong hininga ni Patrick bago to napilitan na tumayo. "Forward ko lang sa iyo kung nag-reply na ba siya." Tumango ako. Pero bago ko isara ang pinto, may bigla akong naalala. "How about Fatima? Nasaan siya? Hindi pa ba umuwi?" Ani ako rito. "Hindi siya uuwi ngayon. Makikitulog daw sa kaibigan." "A friend? Who?" "I don't know, Ate Fiang. Hindi ko kilala lahat ng kaibigan niya." Mukhang nairita na si Patrick at nagpa siya na akong umalis at pumunta sa kwarto namin ni Indigo. Pag upo ko sa gilid ng kama, medyo tulala ako dahil iniisip ko si Fatima. She never usually slept over at a friend's house. This was the first time she had done so. At di man lang to nagpaalam sa akin. Paano kung mapahamak to? Natigilan ako sa pag-iisip nang tumunog ang cellphone ko dahil sa text mula kay Patrick. As I stared at the screen, my heart raced when I read the message na pina-forward nito sa akin galing kay Indigo. "May inaasikaso lamang ako. Bukas na ako uuwi." Isang bugso ng damdamin ang bumalot sa akin. Bukas ito uuwi? Si Fatima naman makikitulog sa kaibigan niya nang walang paalam sa akin. Di ko napigilan ang pakiramdam ng may kakaiba. Sinubukan kong iwaksi ang pag-aalalang tumatakbo sa isipan ko pero ayaw makinig ng puso ko. Tumambol to na parang naaalarma. Pero dahil ayoko mag-overthink, tumayo agad ako sa gilid ng kama, iniwan ang phone sa ibabaw at dumiretso sa banyo para mag-shower. Sa pagbabaka sakaling anurin ng tubig lahat ng di magandang bagay na tumatakbo sa isipan ko. Isang linggo na muli ang lumipas mula nang di umuwi si Indigo sa bahay at si Fatima nakitulog sa kaibigan niya. Nakapag-usap na kami ni Fatima tungkol doon. Kinabukasan ng umuwi to, agad ko siyang kinumpronta kung bakit kailangan niya makitulog sa ibang bahay at di man lang magpaalam sa akin. Pinagalitan ko siya at ipinaalala na kahit ano o saan pa ang maging lakad niya, kailangan niya akong sabihan dahil akong tumatay ang guardian nila ni Patrick ngayon. Lalo't simula nang dumina sila sa akin, tila na wala na ng pakialam sa amin si Dad. Di ba lang to nangangumusta sa aming magkakapatid at ako na rin nagpapaaral sa dalawa? At ang naging sagot sa akin ni Fatima ay,
Ate Fiang, we were rushing our research project. Napagkasundoan ng groupmates ko na sa bahay ng leader namin kami matulog para mag-aral dahil naiya ako ni Kuya Indigo na dito sila mimbitahan. Dahil sa sagot niyang yon, nabawasan ang pag-overthink ko. Gayunpaman, di ako 100% naniniwala kahit kapatid ko siya because I don't trust people easily, even the ones closest to me. Idagdag pa na hindi ko nakakausap si Indigo. Di ko na to nakausap mula ng gabing hindi ito umuwi. Sa halip, iniiwasan ko ito. Sa tuwing naiisip ko siyang tanungin saan to nagpunta at natulog tong gabing yon, I stop myself. Because that's not who I'm supposed to be. I'm Fiang. Ako yung walang pakialam kay Indigo Castagner Asugma kahit ano pang gawin ito sa buhay niya. Di ko na dapat itanong saan siya natulog ng gabing yon, sinong kasama niya. Pero ang totoo kahit sinasabi ko sa sarili yon, gusto ko pa rin malaman. Gusto kong magtanong kay Indigo. Gusto ko ng kasagutan. Pero ang ideyang pagharap sa lalaki nagpaparamdam sa akin na mahina ako. Na parang nilalabag ko yung ilang hindi sinasabing panununtunan at initakda na para sa aking sarili. Walang pakialam si Fiang. Yan ang ulit-ulit kong sinasabi sa sarili. Don't touch that. Suot ko yung apron na agad lumapit kay Indigo at inagaw sa kanya ang jar ng creamer dahil nagtitimpla to ng kape. Bakit? Takang tanong ni Indigo na ibalik ko yun sa cabinet. Buy your own creamer. Inirapan ko siya at binalik ang atensyon sa nilulutong fried rice. Ako nag-grocery nung isang araw. Bayad ko tong lahat. Ako nagtulak ng cart at dinala lahat ng grocery na to sa kotse. Kaya wala kang karapatan gamitin alinman dito. What the? Napatitig si Indigo sa akin. Kramer lang ba naman ipagdadamot mo pa sa akin? Sinabihan naman kita nung isang araw, huwag muna tayo mag-grocery dahil busy ka. Sabi ko sa susunod na araw na lang, ikaw tong nagpilit na mamili na. Tinapat mo pa talaga na nasa meeting ako tapos ngayon. Kung hindi ako namimili nung araw na yon, lahat ng tao sa bahay na to magugutom. Alam mo naman, pumapasok sa school yung dalawa. Hindi pwedeng walang pagkain dito sa bahay. So sila pwedeng kumain kahit ano rito. Tapos akong asawa mo, hindi? He-challenge. Oo, kung yan ang setup na gusto mo, edi sige, magkanya-kanya na tayo. Galit nitong sabi at inirapan pa ako. Pero di ko nagawang sumagot dahil tumunog ang phone nito. Oh, buwang araw. Di ko na kailangan o sisain. Sino yon dahil isa lang tinatawag ni Indigo sa ganong pangalan. Ngayon na? Alright. Nang maibaba ang phone, sinalipan niya ako. Papunta rito si Maris at Paula. Papasyal. I-condition mo dragon sa loob mo para hindi nakakahiya. Makalipas ngang halos 15 minuto, dumating ang bunsong kapatid ni Indigo, si Maris, at ang sister-in-law na si Paula. Kahit ayoko sanang isalo si Indigo sa niluto ko'y napilitan pa ako na ipagsandok ang bugok at tabihan alang-alang sa bisita. I had to act like everything was fine. Kamusta kayo rito? Maris greeted us with a teasing smile. Kasunod, pinatong niya sa dining table ang bitbit nilang pasalubong. Iba't ibang klase ng sweets yun at ang bakapal na apog na si Indigo. Binulungan ako, kanya na lang daw. Hindi niya raw ako bibigyan dahil kapatid nitong bumili. Napairap ako. Inalok ko kumain yung dalawa. Patayo sana ako para kunan sila ng plato pero tumanggi si Maris dahil kumain na raw sila bago umalis. Kape na lang daw, ganun man, hindi na nila ako pinatayo at si Maris na kusang nagtimpla ng para sa kanila ni Paula. Balita namin para daw kayong aso't pusa magbonding ah. Anong aso't pusa? Fake news yan. Ang sabihin mo, dragon at pusa. Ang linya ni Indigo ay nagpatawa kay Maris. Maging si Paula hindi napigilan ng paghakikhik. I rolled my eyes trying to not let the jab get on me. Typical Indigo, turning everything into a joke. Pero kung tutuusin, parang ganun nga. I couldn't deny there was some truth to it. Our dynamic was far from peaceful. Yun lang hindi ko matanggap na ako ang dragon. Makalipas na ilang sandali, matapos sa pakikipagtawanan ni Maris at Paolo kay Indigo, hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ng reason bakit sila naparito dahil niyayaya ko sumama sa concert na pupuntahan. May isa pa raw ticket available. Kasama rin daw ang dalawang anak na babae ng Uncle Ryan nila na sina Meng at Sunny. Gusto nila ako isama para magkaroon daw kami ng bonding. Simula kasi na ikasalagay ni Kuya Indigo, hindi ka pa namin nakasama or nakabonding lang. Nung tayo-tayo lang, girls to girls. Dagdag ni Maris. Di ko alam kung totoong malungkot to or she was just pretending. Pero umiling ako. I'm not sure. Hindi ako mahilig sa concert at ang petsa. Mababaliw na ako, puno na yung schedule ko eh. Nakita ko sa mukha ni Maris ang disappointment but I did not have the energy to pretend otherwise.
Isa pa, hindi pa rin naman ganon kalapit sa kanila. Simula nung kinasal kami ni Indigo, ginagod ko ang sarili ko sa trabaho. Lalo sa main goal ko na patalsikin to sa buhay ko. Isa rin sa dahilan kaya hindi ko masyadong nilalapit ang sarili sa kahit kaninong miyembro ng pamilya dahil alam kong darating ang panahon, maghihiwa-hiwalay rin kami. Hayaan niyo si Fiang kung ayaw niya sumama. Magko-concert na lang ko dito sa bahay at ako na lang papanoorin niya. Looking forward. Mabilis kong sagot para sakyan ng lalaki. Matapos kumain, sa Indigo nagpresenta pa hugas na pinagkainan. Pero kung di ko pa sinaman ng tingin at sinenyasan, hindi kikilos. Maris and Paolo were still here, sitting at the table, chatting. Pero nagdahilan akong akit sa taas. Sinabi ko kailangan kong maligot maghanda dahil meron akong pupuntahan. Ngayon ko i-check yung site na napili ni Indigo para sa upcoming reality series ng Azuma Entertainment. Dapat kasama to at dalawa kami mag-check pero di na ako nag-abalang ipaalala sa kanya. Kung nalimutan niya, nasa kanya na yun. Matapos maligo, lumabas akong banyo, suot ang bathrobe ko. No worries, may suot naman akong undies. May nakaikoting maliit na towel sa buhok ko para hindi yun tumulo. Tsaka ako dumiretso sa vanity mirror para mag-ayos ng mukha. Habang nag-a-apply ng primer, bubukas ang pinto. Bumungad si Indigo. Umalis na si Marisa at Paula. Kapag daw nagbagong isip mo, sabihan mo agad sila. Teka pala, saan ka pupunta? Sabado ngayon na. Site inspection. Tipid kong sagot dito. Narinig ko ang paghakbang ni Indigo palapit sa akin at nang nakatayo na to sa tabi ko, may bigla tong dinampot sa loob ng makeup pouch ko. My eyes started to him. Wailing in shock when I realized he had picked up my lipstick. Hinahanap nitong tatak nun. Bago pa makita ni Indigo sa bandang ilalim, kumilos na ako. Tumayo para kunin yon pero agad niyang iniwas ang kamay sabay takbo. Hoy Indigo, bumalik ka rito, akin yung lipstick ko. Dahil kapag nakita ni Indigo ang brand nun, malalaman niya. Nagsisinungaling ako sa pagiging customized lipstick nito. At kapag naisipin ni Indigo, sigurado ako bibili niya yun para sa babae niya, si Queenie. Isa, bumalik ka rito. Hinabol ko hanggang makalabas kami sa bahay. Nalagdagan pang inis ko dahil hirap akong tumakbo. Napabounce kasi sa hinaharap ko dahil di ako nakapagsuot ng bra. Samantalang si Indigo wala na sa lipstick ang focus. Indigo, I swear, stop messing around. Pero tumawa lang to ng mas malakas. Binalik ang tingin sa akin with a mischievous grin that drowned me crazy. Dahil sa swimming pool na kami nag-iikutan at hingal na ako. Isang paraan na lang naisip ko para tumigil siya. Di na ako nagdalawang isip at tumalan ako. The loud splash echoed at narinig ko kaagad ang paglapit ni Indigo. Inayaan kong sariling maupos ng bahagya sa ilalim ng tubig bago ko inampas ang aking braso sa isang dramatikong pagpapakita at pagkukunwaring nagpupumiglas. Uminom akong konting tubig sa pool at mahinang tumawag. Indigo, hindi ako marunong lumangoy. Nahihirapan ang boses ko para maging kapanipaniwala. Sure enough, nung sumilip ako, nakita ko, kumalat ang gulat sa mukha nito. Tumalon si Indigo. Ang problema, hindi ko alam kung nasan ang lipstick ko. Di ko nakitang binitawan niya yun bago tumalon sa pool. Wala rin ako nakita sa kamay niya habang lumalangoy papalapit sa akin. Na makalapit siya, agad ko yung inabot. Hindi ka pwedeng malunod, wala ka pang nararamdaman sa akin. Kawawa ko kung mababiyudo nang di ko man lang naranasang mahalin. Ang loko, dinaan na naman sa biro. Tinulak ko siya na mahina sa balikat sapat lang para maglagay ng espasyo sa pagitan namin. Nagulat pa at napakurap na ma-realize na naisahan ko siya dahil panatag na ako nakatayo sa tubig kahit hanggang balikat ko to. Nasaan ang lipstick ko? Ibalik mo sa akin. Bakla ka ba't nangunguha ka ng lips? Bago ko matapos ang sasabihin, may ginawa si Indigo na di ko inaasahan. Lumipad sa likod ng bata kong isang kamay niya. Hinapit ang mukha ko palapit. Bumagsak ang labi nito sa labi ko, cutting me off completely. Natigilan ako habang nablangkong isip ko at ang tayong naramdaman ko lang ay madiing paglapat ng labi ni Indigo sa labi ko. Lumingke sa isa nitong kamay sa bewang ko. Hinila palapit hanggang sa magkadikit ang aming mga katawan. Ramdam ko ang pagkabuhay sa pantalon nito. Ang mahirap na ebidensya ng kanyang pagpukaw nagpadala sa akin sa isang pagkabigla at ang isip sumisigaw sa akin na itulak si Indigo palayo. Pero hindi ko inaasahan na tataydo rin ako ng katawan ko dahil imbes itulak siya, I found my arms wrapping around his shoulder. Pulling him closer, then hinagkan ko to pabalik with the same intensity na ibinigay nito.
Sa isang sandali, nawala ang lahat. Ang lipstick, bawat pagdududa, bawat tanong, bawat dahilan kung bakit ito ay masamang ideya. It was just me and him, lost in the intensity of the moment.